So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo. Samsung Galaxy A56 versus sa Samsung Galaxy A36. Ano kaya ang magandang A-series para sa inyo? Lalo-lalo na hindi sila nagkakalayo ngayon ng presyo. Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, phone comparison tayo ng dalawang napakabenta na A-series ngayon ni Samsung, which is the Samsung Galaxy A36 and the Samsung Galaxy A56. So itong dalawang smartphone na to ay mag-iisang taon na sa market. So nare-release sila I think ng summer 2025. At soon lalabas naman ng A37 at A57. Siguro mga summer din ang target time niyan. Kasi po ngayong February 2026 ay lalabas na ang Samsung Galaxy S26 Ultra. At mag-a-announce na sila ngayong February, I think katapusan, nag-announce na ng Unpack February 26 ata yun. So lalabas na ang S-Series, susunod na niya ng A-Series. Pero hanggang wala pa, dito muna tayo sa sobrang benta na A36 at A56. So itong dalawang smartphone na to ay merong mabibigat na SRP. Pero magandang balita kasi last year, nung half on ng 2025, or nung third quarter ng 2025, grabe bumagsak ang mga presyo nito mga idol. Unahin natin ng A56 na 8GB256, ang SRP niyan is 26,000 pesos. Yung 8GB256 ng A36 is 20,000 pesos. Ngayon yung A36 mga ka-J-Vlog, pwede nyo makuha yan for as low as 10,000 pesos. 10 to 12,000 pesos. Yung A56, 14 to 16,000 pesos. Grabe, sobrang mura. Few thousand of pesos lang ang kanilang price difference. Kasi, so, syempre, mga iba, ano ba ang magandang bilhin? Mag-A36 ba ako or A56 ngayon 2026? No worries mga ka-J-Vlog, I got you covered. Dito sa video natin, tatalakayin natin ang mga difference nila sa isa't isa. Tatalakayin natin ang advantages ni A56 kasi syempre siya yung mas higher model dito sa A36. So kung yung few thousand of pesos nyo ba is worth it ba na dagdag sa A56 o stay na lang kayo dito sa A36 at makakamura pa kayo. So mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages nila sa isa't isa. So una muna tayo dito sa A36. Meron ako napansin na I know mas prefer to ng mga ibang consumers sa kanyang processor. So yung A56 kasi is Exynos, ang A36 kasi is Snapdragon. So Snapdragon 6 Gen 3 processor po ang A36 compare sa A56 na Exynos 1580. For me, when it comes sa hindi sila nagkakalay ng performance talaga when it comes sa real-time performance, at na-try ko kasi sila pareho. Pareho rin sila ng sukat ng chipset, so 4nm. Yung iba talagang ipupush or ipiprefer ang Snapdragon na meron dito sa A36 compare dito sa A56. Pero syempre, A56 Exynos 1580 is good processor din yan for gaming. Pareho sila maganda for gaming. Okay yan. Pero syempre, sa pananaw kasi ng mga consumers, mas marami magkaka-interest sa Snapdragon compare dito sa Exynos na ibibigay ng Samsung Galaxy A56. So yun. Kung gusto nyo ng Snapdragon processor, all the way dito kayo sa Samsung Galaxy A36. Pero again, pag maglalaro kayo, both smartphone can handle AAA games din naman at makakalaro rin naman kayo kahit papano sa mga processor ng mga devices na to. Kasi yun nga, yung iba mas prefer talaga yung GPU na bibigay din ng Snapdragon, which is Adreno GPU na 710 dito sa Samsung Galaxy A36 5G. Syempre, next advantage niya is affordability. Mas mura siya ng few thousand of pesos sa A56. Dito kasi sa Philippines, ang key factor din nila when buying, syempre, is price. Kasi sa atin, sa Pilipinas, kumbaga pag bibili tayo ng smartphone, naka-budget na or may specific budget lang tayo. Ngayon, titingnan natin kung dun ba sa binili natin, sulit na ba siya. Magulo. So, yun, price point, marami talaga mas ma-attract sa A36 kasi biruin mo, 10,000 pesos, pwede nyo siya makuha. Compare sa A56 na nasa 14 to 16,000 pesos. So, kung wala na talagang naka-certain budget lang, 10,000 pesos, definitely A36 is sobrang ganda rin. Kasi, yan yung counterpart ng A56 na kumbaga when it comes sa specifications, hindi sila nagkakalayo at kung ano mapoprovide din ng A56 na iba ay mapoprovide din ng A36 5G. So for me, yun lang naman napansin kong advantage ni A36 sa A56. Next, ito tayo sa A56. So yun nga, when it comes kasi sa display ng dalawang smartphone na to, wala silang pinagkaiba. Pareho silang naka Super AMOLED display.
pareho silang naka 120Hz screen refresh rate. Kaya no worries when it comes sa display ng dalawang smartphone na to. And sa screen size, hindi rin naman sila nagkakalayo. Kaya kung ano mapoprovide na display quality ng A56 ay makikita nyo rin naman sa A36. So yan yung isang similarities nila na for me, isa sa advantages ng dalawang smartphone na to sa ibang brand is siyempre yung Super AMOLED display. Yan yung isa sa pinakamagandang display out there sa brand ngayon or sa segment nila na mid-range. Kumbaga iba is AMOLED, ito po Super AMOLED na. Mataas din naman ang resolution na ma-offer nila, Full HD Plus 1080p. Ang isa rin ang pareho sila is of course yung water protection. Parehong smartphone ay pwede pong masubmerge sa water. So meron silang IP67 water and dust resistant. So again, sila yung mga legit na pwede masubmerge sa water. Kaya rating, sila rin yung merong mga matataas sa rating kasi iba is IP65, IP66, yung pwede lang mabasa sa tubig or matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. Etong dalawang smartphone na to, pwede silang masubmerge sa tubig within 30 minutes. So yun naman ang isa sa napakagandang feature ng dalawang smartphone na to, yung kanilang water protection. Sa battery, pareho rin, 5,000 mAh battery capacity at pareho sila na merong 45 watt fast charging. Pareho rin silang walang charger out of the box, expect nyo na yan. Pero again, meron tayo dito mga marirecommend na charger like this one, Anker and Ugreen. So ilalagay ko yung link nito sa description box. Meron dito tayong Anker na 30 watts, biruin mo 500 pesos lang to. Etong Ugreen is 300 pesos lang. So, mas aganda tong alternative na mga charger na to compare pag bibili kayo ng original brand na 1,000 plus. Yung link ng mga yan ay nandito rin sa description box. Kaya kung gusto nyo rin makuha ng mura ang A56 at A36, dito lang kayo sa link natin. Yan, nandito po yung link ng A36 at A56. Meron po yung special voucher na naghihintay sa inyo, up to 1,000 pesos off. So, napakalaking discount. So, kahit na wala silang charger, meron naman tayong mga alternative third-party brand na sobrang mura lang. Siyempre, ang pareho rin sila is of course sa operating system, longevity, pareho silang support ng matagal na OS update. So, I think pareho na silang nasa Android 16 at kapag kakaalam ko, ang Samsung nasa 5 major OS updates. So, siguro hanggang Android 20 sila mga ka-J-Vlog na, which is very convenient sa mga consumers natin. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na to, bibili nyo when it comes sa longevity, pareho silang sulit dahil pareho silang matagal ma-support ng operating system. Pareho rin sila ng camera na tatlo. So, meron silang main, ultra-wide at macro lens. So, mas mataas lang yung ultra-wide camera ng A56 dahil 12 megapixel siya compare sa A36 na 8 megapixel. So, yun din, syempre sa mga ibang consumers, importante talaga rin ang ultra-wide camera. So, mas maganda ang megapixel quality na ma-offer ng A56 pero no worries, meron din naman ng A36 at when it comes sa photo quality, hindi mo parang halos same lang naman din sila. At when it comes sa AI capability, pareho rin tong dalawang to. No. So, ang lamang lang ng A56 when it comes sa camera is HDR10 plus video. So, again mga ka-J-Vlog, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, advantage ng A36 ang Snapdragon. Pero when it comes sa real-time performance, mapapansin nyo talaga rin na mas mabilis pa rin ng Exynos 1580. So, mas mabilis yung kanyang CPU and GPU ng ilang percentage compare sa A36. So, again, wag tanggalin na natin yung stereotype na pangit ang Exynos. Maganda naman ang Exynos. It can handle din naman ng mga games din dito. At pwede rin siya for occasional gaming. Kaya kung spec sheet talaga titignan nyo, syempre A56 is way better than the A36 Snapdragon. Pero Snapdragon ng A36, it can handle games din naman. Wag kayo mag-alala. When it comes sa design, as you can see, is very, very identical din naman itong dalawang smartphone na to and even sa RAM at ROM. So, yun mga ka-J-Vlog. So far, yung mga advantages sila sa isa't isa and of course, similarities. As you can see, sobrang dami nilang similarities sa isa't isa at talagang mahihirapan ng consumers natin mag-decide kung ano nga ba ang perfect na smartphone na pwede nilang ma-purchase ngayong 2026. So, hopefully nakatulong to mga sinabi kong advantages sila sa isa't isa kung nagde-decide kayo between the A36 and the A56. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Samsung Galaxy A36 and the Samsung Galaxy A56. So, the pinaka-main question, Lods, ano ba ang pinaka-perfect bilhin sa dalawang smartphone na to? To be honest, real talk, alin man dito sa dalawang smartphone na to bibili nyo, definitely napakaganda kasi Samsung yan. At when it comes sa longevity, parehong matagal nyo itong magagamit. Pero when it comes sa presyo, as you can see, is few thousand of pesos lang ng kanilang price difference. Kung meron naman kayong talagang budget, definitely go for the A56. Mas better siya at siya yung pinakamabenta talaga sa A-series ngayon at yan yung piniprefer ng mga consumers.
Pero kung meron talaga yung specific budget at hindi nyo na kayang mag-push pa ng konti, A36 is okay din naman. Kung ano ang mapoprovide din ng A56, makukuha nyo rin naman sa A36. Medyo may konti lang na advantage ang A56 pero magiging sulit din naman ang pag-purchase sa A36. Kaya kung gusto nyo makuha sila ng sobrang mura, etong link natin, i-click nyo na tong link natin, bagsak presyo lang dyan ng A36 at A56 mga ka-J-Vlog. Kaya kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, i-grab nyo na yung chance yung makuha sila ng sobrang mura sa online. Kasi sa mall, mahal pa po yung mga yan, SRP pa. Pero dito sa online, again, official store po ni Samsung yung pagbibilan nyo yan. Bagsak presyo lang dyan ng A36 at A56. Kaya kung ako tatanungin, for me, I'll go all the way for the Samsung Galaxy A56. Yung few thousand of pesos na difference sila mas magiging sulit sa Samsung Galaxy A56.